Noong unang panahon sa isang bukid, doon nakatira ang isang inahing manok kasama ang 4 niyang sisiw. Sa 4 na sisiw, pula ang pinakauna. Ito ay masigla at maligalig. Siya ay responsable at masipag sa gawaing bahay. Ang pangalawang sisiw ay madaldal naman. Madalas niyang kinakausap yung ibang mga hayop sa bukid at nakikipaglaro. Ang pangatlong sisiw naman ay maalaga sa kanyang itsura. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, binubuhos niya ang kanyang oras sa pag-ayos ng kanyang mga balahibo at kuko. Ang pinakahuling sisiw ay antukin. Kahit saan man siya, ay palaging natutulog. Araw-araw sinasamahan ng pulang sisiw ang kanyang inahin para makakuha ng butil at buto na kakainin. Humingi sila ng tulong sa ibang mga sisiw ngunit walang gustong tumulong. Masyado silang abala sa kanilang sariling ginagawa. Ang pulang sisiw at ang inahing manok ay lumabas kinaumagahan. Nagtanim ng butil, nag-ani ng mga pananim at dinala ito sa bigasan upang gumawa ng harina para sa tinapay. Noong nakauwi na ang inahin at ang pulang sisiw sa kanilang tahanan, dala ang mga butil at tinapay. Dali-daling pumunta ang mga sisiw sa kanila at kinain ang dala nila. Nagpatuloy ito ng ilang linggo. Araw-araw ang inahing manok at ang pulang sisiw ay nagtatrabaho habang ang ibang sisiw ay kumakain at nagsasaya lamang. Lumaki na ang mga ito, ngunit wala pa ring pagbabago. Nakita ito ng inahing manok at nalungkot. Nakita ito ng panganay at pinuntahan ng kanyang ina. Ina, kahit na ikaw ay malungkot, walang magbabago. Kailangan nating maghanap ng solusyon para sila ay magbago. Tama ka anak, ngunit ano ang magpapabago sa kanila? Mayroon akong idea. Sinabi niya ang plano niya sa kanyang ina. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, sila ay umuwi nang walang dalang pagkain ng 3 araw. Nagutom ang ibang inahin dahil walang pagkain. Nakasanayan na ng pangalawang inahin na makipag-usap sa ibang hayop. Pero dahil sa walang makain, nawalan ito ng gana. Sa sobrang gutom ng pangatlong inahin, hindi na niya naalagaan ang kanyang mga balahibo. Sa ikatlong araw, hindi na sila makatulog dahil sa sobrang gutom. Hinintay nila ang kanilang ina na makauwi na may dalang pagkain. Nang nakauwi ang ina sa kanilang tahanan, nagmakaawa ang 3 anak niya na bigyan sila ng pagkain. Ako lang at ang iyong ate ang kumikilos dito. Hindi sapat na kaming dalawa lang ang nagtatrabaho. Kapag kayo ay sumama, mas magiging madali ang trabaho. Kaya simula bukas, sasama kayo sa amin. Sinabi ito ng inahing manok at binigyan sila ng maliliit na piraso ng tinapay. Simula noon, ang 3 sisiw ay sumasama na sa kanilang ina para magtrabaho para sa pagkain. Isinantabi nila ang kanilang katamaran at nagsimula magtrabaho at naglagay ng pagkain. Natuwa ang inahin sa pagbabago na nakita niya sa kanyang pamilya at ang pulang sisiw ay natuwa na kasama na niya magtrabaho ang kanyang mga kapatid. Moral, maging responsable. Maraming magandang mangyayari kapag ikaw ay magsisipag. Ang kwento ng isang sisiw. Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong maliit na sisiw. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang maliit na kubo ay naninirahan ng isang inahing manok. Ang inahing manok ay nangitlog ng 12 mga paa, kung saan ang 10 itlog ay napisa sa sisiw, ngunit ang 2 ay nanatiling mga itlog. Iniwan ng inahing manok ang 2 hindi napisang itlog sa kamalig at nagpunta sa labas upang maghanap ng pagkain kasama ang 10 maliliit na sisiw. Samantala, ang isang itlog mula sa 2 hindi napisang itlog ay napisa sa pamamagitan ng pagtuktok sa itlog gamit ang kanyang malit na tuka mula sa loob. Ang kawawang malit na sisiw, kagad niyang hinanap sa lahat ng dako ang kanyang ina nang siya'y makalabas. Ngunit hindi niya mahanap ang kanyang ina at nakita niya na ang lugar ay halos walang laman. Naging malungkot ang maliit na sisiw kaya nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina ng mag-isa. Sa sandaling nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina, pinayagpag niya ang kanyang mga balahibo at nagsimulang maglakbay mula sa kamalig.
Nagsimulang maglakad ang sisiw gamit ang kanyang malilit na mga paa. Nakita niya ang isang baka na kumakain ng ilang berdeng damo. Masigasig na sinimulang titigan ng sisiw ang malaki at matangkad na baka. Matapos ang ilang minuto, ang napakalaking baka ay tumingin sa maliit na sisiw at nagtanong. Ano ang hinahanap mo? Bakit ka gulat na nakatingin sa akin? Tanong ng baka. Ikaw ba ang aking ina? Inosenteng tanong ng sisiw. Naawa ang baka habang tinititigan ang inosenteng sisiw at sinabing, Tumingin ka sa akin, tingnan mo kung gaano ako kalaki at katangkad. Ang iyong ina ay mas maliit kaysa sa akin. O, ang aking ina ay mas maliit kaysa sa iyo? Tanong ng sisiw. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ng sisiw ang kambing na kumakain ng ilang dahon. Lumapit siya sa kambing at nagtanong. Tila, mas maliit ka sa isang baka. Ikaw ba ang aking ina? Tanong ng maliit na sisiw. Mas maliit nga ako sa isang baka. Ngunit mayroon akong 4 na paa. Gayunpaman tulad mo, ang iyong ina ay may taglay na 2 binti at 2 mga pakpak. Sabi ng kambing. Ang maliit na sisiw ay naging malungkot na marinig ang sinabi ng kambing. Nagpasya siyang maglakad pa at ipagpatuloy ang paghahanap para sa kanyang ina. Habang naglalakad siya palayo, narinig ng sisiw ang isang "Kakaw!" na tunog. Naalala ng maliit na sisiw ang sinabi ng kambing at naisip na, marahil lang uwak ang aking ina. Kaya tinanong niya ang uwak. Mayroon kang 2 mga paa at mga pakpak. Kaya ikaw ba ang aking ina? Oo, totoo na mayroon akong 2 mga paa at mga pakpak. Ngunit kaya kong lumipad ng mas mataas kaysa sa iyong ina. Gayon din ang iyong ina ay mas malaki, ang laki kaysa sa akin. Ang kanyang mga paa ay mas mahaba kaysa sa akin. At ang iyong ina ay hindi kayang mag-ka tulad ko. Tugon ng uwak. Pagka dinig dito ang sisiw ay nalungkot kahit ang uwak ay naawa para sa malit na sisiw. Sinabi ng uwak na, Huwag kang malungkot. Subukan mong maglakad pa. Sigurado akong mahanap mo ang iyong ina. Pagkasabi nito, ang uwak ay lumipad palayo. Ang usapan nila ng uwak ay nagdala ng inspirasyon sa sisiw at sinimulan niyang magpatuloy pa. Gamit ang kanyang cute na mga paa, mabilis siyang naglakad sa tabi ng lawa at doon nakita niya ang isang pato kasama ang kanyang mga bibe. Ang malit na sisiw ay napakasaya na makita ng ilang pagkakahawik sa pato na sinabi sa kanya ng uwak at tumakbo siya papunta sa pato na umiiyak na, Ina! Ina! Ang pato ay nasindak nang makita ang maliit na sisiw. Bakit ka gulat na gulat, ina? Ako, ang iyong anak. Sabi ng sisiw. Hindi, mahal ko. Hindi ako ang iyong ina. Sabi ng inahing pato. Tumulo ang luha sa pisngi ng sisiw. Ang kawawang sisiw ay nagsimulang umiyak habang iniisip na hindi na niya makikita muli ang kanyang ina. Natunaw ang puso ng inahing pato. Tumingin siya sa sisiw na may pagmamahal at sinabing, Bakit ka umiiyak, mahal? Hayaan mo, tutulungan kita. Ang sisiw ay nagsimulang sabihin sa pato ang kanyang malungkot na kwento mula sa simula. Ang pato ay sumagot ng may pagmamahal na, Oh, mahal, ang iyong ina ay hindi nagkukwak tulad ng sa akin. Ang iyong ina ay nag-kukuruk
Mayroong isang kalapati sa isang malapit na puno ang nakinig sa buong usapan sa pagitan ng pato at ang malit na sisiw. Nagpasya siyang tulungan ng sisiw at lumipad patungo sa kanya. Pumunta ka sa dulo ng lawang ito at maaari mong mahanap ang iyong ina sa banda roon. Sabi ng kalapati at lumipad palayo. Ang isang inahing manok ay gumagawa ng eksaktong parehong tunog tulad ng pato. Habang naglakad pa ang malit na sisiw, narinig niya ang isang tunog. Kukurukuku! Mabilis siyang tumakbo at sinundan ang tunog. Nakita niya ang isang inahing manok na may 2 binti, mga pakpak na mas malaki kaysa sa uwak, at ang inahing manok ay nagsasabi ng kukurukuku. Ang sisiw ay nagpasya na ito ang kanyang ina at tinawag ito na Ina! Ina! Ang inahing manok ay lumiko nang marinig ang tunog na ito at agad niyang nakilala ang kanyang anak. Tinawag ng inahing manok ang sisiw na lumapit sa kanya at ang malit na sisiw ay masaya na makita ang kanyang ina sa wakas. Niyakap ng inahing manok ang sisiw sa kanyang mga pisig at pinalibutan ang kanyang anak ng pagmamahal sa pagitan ng kanyang mga pakpak. Sinabi ng inahing manok sa sisiw, Bakit hindi ka nanatili sa bahay, mahal? Umalis ako upang kumuha ng pagkain at ako'y pabalik na sa iyo ngayon. Ang inahing manok ay sabik na malaman kung paano lumabas ang malit na sisiw upang hanapin siya, kaya tinanong niya ang sisiw ng masigasig. Ipinaliwanag ng malit na sisiw ang lahat ng bagay na nangyari gamit ang kanyang cute na boses. Kwento niya sa kanyang ina kung kano siya katapang na hinarap ang mapanganib na paglalakbay upang mahanap siya. Sa pagtatapos ng kwento ng sisiw, ang inang manok ay namangha. Ngunit higit sa lahat, masayang masaya siya. Natuklasan kung gaano naging matapang ang kanyang anak na sisiw.